Ako si John Harrington, 58 taong gulang, may-ari ng isang nangungunang kumpanya sa paggawa ng mga kagamitang medikal sa Amerika. Mayroon akong sapat na pera para bilhin ang buong ospital, ngunit hindi ko naisip na gawin iyon dahil ang sistema ng kalusugan ng Amerika ang pinakamahusay sa mundo iyon ang palagi kong pinaniniwalaan. Kinaumagahan, lumilipad ako sakay ng aking pribadong eroplano mula New York patungo sa isang pulong sa Singapore. Maayos ang lahat ayon sa plano hanggang sa biglang inanunsyo ng kapitan na may boses na nag-aalala na may problema ang sistema ng makina at kailangan naming mag-emergency landing sa pinakamalapit na paliparan, ang Ninoy Aquino International Airport sa Maynila, Pilipinas. Pilipinas? Bulong ko sa sarili habang nakatingin sa bintana, nakikita ang mga kislap ng ilaw ng hindi pamilyar na lungsod. Narinig ko ang pangalan nito mula sa mga kaibigan kong negosyante na gustong magbakasyon doon, nagsasabing may magagandang dalampasigan, masarap na pagkain at murang spa. Ngunit ang medisina, tumawa ako sa isip ko. Ang ganitong developing country ay malamang na mayroon lang mga tradisyonal na manggagamot at halamang gamot. Imposibleng makatapat ito sa mga world-class na ospital sa Amerika. Bahagyang yumanig ang eroplano bago lumapag. Mahigpit akong kumapit sa aking upuan. Bumibilis ang tibok ng puso dahil sa pag-aalala sa oras isang mahalagang pulong ang naghihintay sa Singapore. Kung matatagalan ako sa Pilipinas, maaaring mabigo ang $1 trillion na deal. Bumukas ang pinto ng eroplano at isang mainit at maalinsangang hangin ang pumasok kasabay ng amoy ng bagong ulan na hinaluan ng amoy ng mga pagkain sa kalsada. Sumimangot ako, ayaw ko talaga nito. Malakas na sigawan ng mga opisyal sa Tagalog ang umalingaw-ngaw, na tila magulo. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nagpatahimik sa akin. Isang grupo ng mga opisyal ng paliparan ang mabilis na tumakbo papalapit sa amin. Nakaputing polo shirt sila, malinis at nakangiti, at bumati sa malinaw na Ingles. Maligayang pagdating po sa NAIA, sir. Handa po kaming alagaan kayo ng lubusan. Isa sa kanila, isang lalaking nasa katanghaliang gulang, ang nagpakilala bilang pinuno ng special team para sa emergency landing. Nagsalita siya ng Ingles na may tunay na accent ng Amerikano. Nagtrabaho po ako sa John F. Kennedy International Airport ng 10 taon, sir. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ako makapaniwala. Ang paliparan ba sa Asya na ito ay may koponan na mahusay mag-Ingles? Isang dekoryenteng golf cart ang nakahanda na may nakakabit na nameplate ko. Dinala nila ako at ang aking crew sa isang special lane. Natapos ang immigration sa loob lamang ng wala pang 10 minuto. Habang naglalakbay, tumingin ako sa paligid. Malawak ang paliparan, mas malinis kaysa sa inaasahan ko. Ang sahig na marble ay makintab, ang ilaw ay maliwanag, ngunit malambot. Ang mga karatula ay nasa maraming wika, kasama ang Ingles at Sino. Ngunit nagreklamo pa rin ako sa isip ko. Masyadong maraming tao, umaalingasaw ang amoy ng pagkain, mukhang hindi organisado tulad ng mga paliparan sa Amerika. Napansin ng isang opisyal ang aking pagkasimangot, kaya ngumiti siya at nagsalita. Pagod po ba kayo, sir? Mayroon kaming VIP room na may libreng massage para sa mga emergency passenger. Massage? Tumawa ako sa isip ko. Ito na ang Pilipinas. Ang bansa ng spa at turismo, hindi para sa seryosong negosyo. Magalang akong tumanggi. Salamat, ngunit gusto ko na lang pumunta sa isang kalapit na hotel at lumipad bukas. Ngunit pagkatapos, muling pumaltos ang tibok ng aking puso. Isang matinding kirot sa kaliwang dibdib. Nagkaroon na ako ng ganitong sintomas noon, sinabi ng doktor sa Amerika na ito ay dahil sa stress at kailangan kong magpahinga. Ngunit wala akong oras. Yumuko ako at kumapit sa handrail ng escalator, humihingal. Sir, ano po ang nangyayari sa inyo? Mabilis na tanong ng opisyal. Na nag-aalala, iwinagayway niya ang kanyang kamay, tinawag ang isang ambulansya na nakaparada hindi kalayuan. Ang malinis at puting ambulansya ay binuksan ang sirena ng mahina at mabilis akong dinala sa pinakamalapit na ospital sa paliparan. Habang nasa biyahe, siksikan ang trapiko. Parang karagatan ng tao. Nagreklamo ako. Tingnan mo ang kalsadang ito. Kung mag-atake ako sa puso dito, walang sino man ang makakatulong sa oras. Ngunit ngumiti ang driver ng ambulansya at nagsalita.
Huwag po kayong mag-alala, sir. Mayroon kaming special lane para sa emergency. Binuksan niya ang radio at may sinabing bagay sa Tagalog. Agad, 2 motorsiklo ng pulis ang lumabas sa harapan, nililinis ang daanan para sa amin. Mabilis na nagbigay daan ang ibang sasakyan nang hindi na kailangang bumusina ng malakas. Nga ako, sa Amerika, kahit ang ambulansya ng isang mayaman ay mas matagal na maiipit sa trapiko. Ang amoy ng goma na hinaluan ng amoy ng bagong ulan ay pumasok sa sasakyan. Ramdam ko ang halumigmig sa aking balat, ngunit nagsimulang huminahon ang puso ko dahil sa bilis ng tulong. Nakabawi kami sa ospital sa loob ng wala pang 10 minuto. Ang pangalan ng ospital ay Ospital ng San Rafael. Ang mga ilaw na neon ay maliwanag. Ang mataas na gusali ay moderno. Mabilis akong itinulak sa emergency room. Isang batang nurse ang ngumiti ng magiliw, nagsasalita ng matatas na Ingles. Huwag po kayong mag-alala, sir. Susuriin po namin kayo ng detalyado. Isang doktor ang pumasok, nakasuot ng malinis na puting gown, may hawak na tablet. Nagpakilala siya bilang isang kardiologo. Ako po si Dr. Jose de la Cruz. Masakit po ba ang dibdib ninyo? Sisimulan po namin agad ang ECG at X-ray. Tumingin ako sa paligid. Ang emergency room ay malinis, ang mga kagamitan ay mukhang moderno, ngunit nagduda pa rin ako. Mayroon ba silang pinakabagong MRI machine dito? O kailangan pa akong ipadala sa Amerika? Ngumiti ang doktor. Opo, at mas mahusay pa, kaysa sa ginagamit sa Amerika dahil ina-update namin ito taon-taon. Binuksan niya ang tablet, ipinakita ang real-time na graph ng aking puso. Tingnan ninyo, sir. Bahagyang pumaltos ang tibok ng puso ninyo pero hindi malubha. Bibigyan po namin kayo ng pampalabnaw ng dugo at ipapahinga kayo dito ngayong gabi. Nahiga ako sa malambot na kama, ramdam ang malamig na bedsheet. Ang mahinang amoy ng disinfectant ay umaalpas. Isang nurse ang nagdala ng salabat para inumin. Ito po, sir. Nakakatulong po ito para mag-relax. Halamang gamot na naman, sabi ko sa isip ko. Ngunit nang inumin ko, nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa. Unti-unting nawala ang kirot. Nang gabing iyon, iniisip ko ang pulong sa Singapore. Maaaring mabigo ang mahalagang deal. Ngunit ang talagang nagpapaisip sa akin ay kung bakit ang lahat dito ay napakabilis at organisado. Hindi ba ang Pilipinas ay isang backward country? Tulad ng iniisip ko, madaling araw, nagising ako dahil sa tunog ng kampana ng simbahan na umaalingaw-ngaw mula sa malayo, hinaluan ng huni ng mga ibon. Sumikat ang araw sa bintana ng ospital. Pumasok si Dr. de la Cruz, nakangiti. Maayos na po kayo, sir. Maaari na po kayong lumipad. Pero inirerekomenda ko na magpahinga muna kayo rito ng 2003 araw para sa detalyadong pagsusuri. Umiling ako. Hindi po maaari. May mahalaga akong business. Ngunit sa loob-loob ko, nagsimula akong magduda. Marahil may bagay sa Pilipinas na hindi ko alam. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Ano ba itong kabaliwan na nangyayari? Pagkatapos ng unang gabi ko sa ospital, nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Mas malawak ang pribadong silid kaysa sa inaasahan ko. Ang kama ay malambot na parang 5-star hotel. Isang malaking bintana ang nakabukas, kita ang luntiang hardin sa ibaba. Ang mga dahon ng puno at damo ay humahaplos sa hangin sa umaga. Ang huni ng mga maya ay umalingaw sa silid, hinaluan ng mahinang amoy ng sampaguita na nakalagay sa tabi ng kama. Ang parehong batang nurse ay pumasok, nakangiti, may dalang tray ng almusal. Magandang umaga po, sir. Mayroon po kayong lugaw na may brown rice, sariwang gulay, at freshly squeezed juice. Makakatulong po ito sa puso ninyo. Tiningnan ko ang pagkain sa tray. Malapot na lugaw, mabango, binudburan ng scallions at hard-boiled egg. Mukhang simple ngunit nakakatakam. Ganito ba ang pagkain ng ospital dito araw-araw? Tanong ko nang nagtataka. Tumawa siya ng mahina. Opo, sir. Dinedesign po namin ang menu para sa bawat pasyente gamit ang genetic data at blood sugar level ninyo. Maari po kayong mag-request ng flavor na gusto ninyo. Genetic? Sumimangot ako. Masyadong high-tech para sa isang ospital sa Pilipinas. Sumubo ako ng lugaw. Ang lasa ay balanse, hindi masyadong maalat, hindi rin matabang. Ang itlog ay luto ng tama. Ang orange juice ay tamang-tama ang asim at tamis.
Naubos ko ang lahat ng hindi ko namamalayan. Pumasok si Dr. De La Cruz. May hawak na tablet pa rin. Maganda po ba ang tulog ninyo, sir? Lumabas na po ang resulta ng blood test. Medyo mataas ang cholesterol level, pero aayusin po namin ang gamot. Umupo siya sa tabi ng kama at binuksan ang screen na nagpapakita ng 3D graph ng aking puso. Tingnan ninyo, sir. Ito po ang model ng puso ninyo mula sa MRI kagabi. Ang problema ay bahagyang may bara ang ugat. Gagamit po kami ng balloon angioplasty para palawakin ang ugat. Hindi po kailangan ng malaking operasyon. Nga ako. Balloon angioplasty? Kaya nila itong gawin dito? Napakamahal ng kagamitan. Ngumiti ang doktor. Opo, sigurado po. Mayroon kaming pinakamodernong cardiac catheterization laboratory sa Southeast Asia. Mas mataas po ang survival rate namin sa 95%. Nagduda pa rin ako. Nagpa-angioplasty na ako sa isang ospital sa New York, halos 1,000,000 ang gastos. Magkano ang gagastusin dito? Mga 20,000 po, sir. Kasama na po ang silid at gamot, sagot niya ng mahinahon. 20,000? Muntik na akong mabulunan sa orange juice. Masyado bang mura? O mababa ang kalidad? Umiling ang doktor. Hindi po, sir. Binawasan po namin ang gastos sa pamamagitan ng pagsasanay sa sarili naming mga doktor at paggamit ng artificial intelligence para tumulong sa pagsusuri, binabawasan ang pagkakamali at oras. Nanatili akong tahimik, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga kotse ay mahaba ang pila sa kalsada sa ibaba. Ang busina ay maingay, ang usok ng tambutso ay umaalpas. Tingnan ninyo ang kalsada, napakagulo. Kung kailangan kong mag-emergency surgery, makakarating ba ako sa oras? Ngumiti muli ang doktor. Mayroon po kaming medical helicopter na nakaparada sa helipad at isang network ng ambulansya na konektado sa mga traffic camera sa buong lungsod. Hindi po kami kailanman na late ng higit sa 15 minuto. Nagsimula akong makaramdam ng kawalan ng katiyakan sa sarili. Lumipad na ako para magpagamot sa Cleveland Clinic sa Amerika. 1,000 na ang gastos ng ambulansya pa lang. Ngunit dito, ang lahat ay mukhang napakaayos. Nang hapong iyon, dinala ako ng NARS para sa karagdagang pagsusuri. Malawak ang CT scan room, ang CT scan machine ay pinakabagong modelo. Nagpaliwanag ang doktor sa isang 3D image sa malaking screen. Ito po ang baradong ugat ninyo. Maglalagay po kami ng bioabsorbable stent na matutunaw sa sarili nito sa loob ng katawan. Hindi na kailangan ng paulit-ulit na operasyon. Tiningnan ko ang ilang kagamitan na mukhang luma, may maliliit na gasgas. Ang mga kagamitan na ito ay medyo luma, hindi ba ito ang pinakabagong modelo? Ngumiti ang nurse. Luma, pero gumagana ng maayos, sir. Minamaintain po namin ng regular. At ang mga doktor namin ay mas may karanasan kaysa sa mga bagong machine. Naalala ko ang mga ospital sa Amerika makintab na mga machine, ngunit mabilis magpalit ang mga doktor, minsan nagpapagamot na parang production line. Nagsimula akong makaramdam ng pagkakaiba. Habang naghihintay ng resulta, naglakad-lakad ako sa hardin ng ospital. Ang malalaking puno ay nagbibigay ng lilim. Ang tunog ng agos ng tubig mula sa fountain ay umaalingaw-ngaw. Ang mga kalapati ay lumilipad. May ilang pasyente na nagme-meditate sa ilalim ng puno. Ang luntiang dahon ay humahaplos sa hangin. Ang sikat ng araw ay sumasapit sa mga dahon, lumilikha ng mga pattern sa damuhan. Isang matandang lalaki na naka-wheelchair ang ngumiti sa akin. Saan po kayo galing, sir? Amerika, sagot ko, nang maikli. Tumango siya. Masaya akong magpagamot dito. Mabait ang mga doktor, mura. Nagpagamot na ako sa Singapore 3 beses na mas mahal, pero pareho lang ang serbisyo. Umupo ako sa tabi niya. Sa tingin mo ba, maganda talaga dito? Hindi lang advertisement? Tumawa siya. Tingnan ninyo po, may cancer ako. Pinagaling ako ng mga doktor dito. Ginamit nila ang pinakabagong gene therapy. Gene therapy? Nag-invest ako sa kumpanya na gumagawa nito sa Amerika, pero nasa trial stage pa lang ito. $100,000 ang gastos. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking secretary sa Amerika. Sir, nabigo na po ang deal sa Singapore. Nag-alok ng mas mababang presyo ang Chinese competitor. Nakaramdam ako ng kirot sa dibdib muli.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mula sa sakit sa puso ito ay stress. Ang aking kumpanya ay humaharap sa kompetisyon mula sa China na gumagawa ng mas murang kagamitan. Kung matatalo ang deal na ito, maaaring bumagsak ang stock. Ibinaba ko ang telepono at umupo, nakatingin sa kisame. Ang mga ilaw na neon ay maliwanag, malambot. Ang amoy ng essential oil mula sa diffuser ay umaalpas, nakakatulong para mag-relax. Pumasok si Dr. De La Cruz. Na-stress po ba kayo sa trabaho, sir? Mayroon kaming psychologist na makakatulong. Psychologist sa ospital? Tumawa ako sa isip ko. Ngunit pagkatapos, sumubok ako. Ang psychologist ay isang babae na nasa katanghaliang gulang, matatas mag-Ingles. Alam po ba ninyo, sir, na ang stress ay ang pinakamatinding kalaban ng puso? Magpa-practice po tayo ng meditative breathing na hinaluan ng pakikinig sa tunog ng kalikasan. Binuksan niya ang sound machine, tunog ng ocean waves at huni ng mga ibon. Umupo ako, pumikit, huminga ng malalim at dahan-dahang huminga. Ramdam ko ang malamig na hangin na pumapasok sa aking baga. Unti-unting natunaw ang tensyon. Nang gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Nanaginip ako ng isang malaking puno na malalim ang ugat, naglalabas ng mga sanga, nagpoprotekta sa lahat sa ilalim ng lilim nito. Kinaumagahan, nagising ako na may sariwang pakiramdam. Ngumiti si Dr. De La Cruz. Tapos na po ang angioplasty. Wala pang isang oras. Tumango ako, ngunit sa loob-loob ko, nagduda pa rin ako. Marahil nagkamali ako mula sa simula. Ano ba itong kabaliwan na nangyayari? Ngayon ang araw na isa sa ilalim ako sa balloon angioplasty. Malamig ang operating room, ang mga ilaw ay maliwanag ngunit malambot, hindi masyadong matindi. 2 nurse ang nakangiti. Tinutulungan akong isuot ang damit para sa operasyon. Ang mahinang amoy ng disinfectant ay umaalpas, hinaluan ng amoy ng herbal mist mula sa air conditioner. Mag-relax po kayo, sir. Mahinang sabi ng isang nurse habang iniiniksyon ang anesthesia sa aking vein. Nakaramdam ako ng mainit na damdamin. Dahan-dahang umagos ang gamot. Ginawang mabigat ang katawan ko ng komportable. Pumasok si Dr. De La Cruz, nakasuot ng surgical mask, kasama ang 4 pang doktor. Nagbati sila sa Tagalog, ngunit nagpalit sa Ingles nang humarap sa akin. Sisimulan na po namin, sir. Makakaramdam po kayo ng kaunting pagkahilo, pero hindi po masakit. Ang malaking screen ay nagpakita ng real-time image ng aking ugat. Ang manipis na catheter ay dahan-dahang pumasok sa femoral vein ko. Nakita ko ang balloon na lumalaki. Tinutulak ang pader ng baradong ugat para lumawak. Ang self-dissolving stent ay inilabas, kumapit ng tumpak. Ang lahat ay naging maayos. Ang medical team ay nag-uusap ng mahina, may boses na kalmado, hindi nagpapanik tulad ng nakita ko sa Amerika. Doon, madalas nagmamadali ang mga doktor dahil sa mahabang pila ng pasyente. Tapos na po, sabi ni Dr. De La Cruz, pagkatapos ng 40 minuto, ang ugat po ay bukas na ng 90%. Mabilis po kayong gagaling. Itinulak ako pabalik sa silid. Nakaramdam ako ng kaunting pagkahilo, ngunit walang sakit. Ang nurse ay nagdala ng mainit na salabat para inumin. Ito po, sir. Makakatulong po ito sa blood circulation. Ang salabat ay maanghang, kumalat sa bibig. Ang amoy ay mabango. Ininom ko ang buong tasa, nakaramdam ng kakaibang sariwang pakiramdam. Nang hapong iyon, kaya ko nang bumangon at maglakad. Dinala ako ng nurse para maglakad-lakad muli sa hardin. Ang sikat ng araw sa hapon ay sumasapit sa mga dahon. Ang mga lotus sa pond ay namumulaklak, kulay pink at magiliw. Ang hangin ay humahaplos ng mahina, nagdadala ng amoy ng bulaklak sa ilong ko. Umupo ako sa ilalim ng malaking puno. Ang mga ugat ay lumabas sa lupa ng malalim, naglalabas ng malawak na sanga, nagbibigay ng lilim. Ang matandang lalaki na nakausap ko kahapon ay naglakad papalapit, tinutulak ang kanyang wheelchair. Kumusta po kayo, sir, pagkatapos ng operasyon? Napakaganda, sagot ko ng tapat. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Tumango siya. Ang mga doktor po dito ay hindi iniiwan ang mga pasyente. Pagkatapos ng operasyon, mayroon pa ring cardiac rehabilitation program gamit ang mga kagamitan sa pag-eehersisyo na inaayos ayon sa real-time na tibok ng puso ninyo.
Naalala ko ang ospital sa Amerika. Pagkatapos ng operasyon, madalas ay pinapauwi na agad at follow-up lang ng isang beses sa isang buwan. Gaano katagal ang pag-aalaga dito? Opo, at libre po para sa mga inpatient. Ngumiti siya. Naniniwala po kami na ang paggagamot ay hindi lang operasyon kundi pati na rin ang pagpapanumbalik ng mind and spirit. Mind and spirit? Sumimangot ako. Dati, iniisip ko na ang medisina ay purong science, walang kinalaman sa spirituality. Nang gabing iyon, dinala ako ng rehabilitation team sa gym. Malawak ang silid, maliwanag. Ang natural na ilaw ay pumapasok. Ang treadmill ay konektado sa mga sensor na sumusukat sa pulso. Ang screen ay nagpakita ng live graph ng aking puso. Dahan-dahan po tayo, sir, sabi ng rehab coach. Siya ay isang binata, matipuno, nakangiti. Aayusin po namin ang bilis para sa inyo. Naglakad ako ng dahan-dahan sa treadmill. Ang pawis ay lumabas, ngunit hindi ako masyadong napagod. Ang screen ay nag-alerto ng mahina ng masyadong mataas ang pulso. Magpahinga po, sir. Uminom po muna kayo ng tubig. Habang nagpapahinga, binuksan ng coach ang mahinang Tagalog na musika. Ang tunog ng flute ay malambing, nakakatulong para mag-relax. Music therapy po, sir. Nakakatulong po ito para bawasan ang stress. Tumawa ako sa isip ko, ngunit pumayag na makinig sandali. Nakaramdam ako na talagang huminahon ang puso ko. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng email mula sa kompetisyon. Nanalo sila sa deal sa Singapore. Bumagsak ang stock ng 10%. Nakaramdam ako ng kirot sa dibdib muli. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na dumating si Dr. De La Cruz sa loob ng 5 minuto. Na-stress na naman po kayo, sir. Bibigyan po namin kayo ng anti-stress injection at mag-uusap po tayo. Umupo siya sa tabi ng kama. Ganoon po ba kahalaga ang trabaho? Bumuntong hininga ako. Ang kumpanya ko ay gumagawa ng medical equipment. Kung matatalo kami sa kompetisyon, maaaring malugi kami. Tumango ang doktor. Alam po ba ninyo, sir, na mayroon kaming research center dito kasama ang mga dayuhang kumpanya? Gumagawa po kami ng murang stent ngunit may mataas na kalidad. Ini-export sa buong mundo. Nanlaki ang mata ko. Talaga? Akala ko, nag-import lang ang Pilipinas. Hindi po, sir. Kami po mismo ang nagde-develop gamit ang AI para suriin ang data ng milyon-milyong pasyente, binabawasan ang gastos, ngunit pinapataas ang efficiency. Umupo ako ng tahimik, nakatingin sa sinag ng buwan na sumasapit sa bintana. Ang mga puno sa labas ay humahaplos sa hangin. Ang mga dahon ay nagtatama, lumilikha ng tunog na rattling. Kinaumagahan, nagpasya akong kanselahin ang flight pabalik sa Amerika. Magpapahinga po ako dito ng 1 linggo para sa kumpletong rehabilitation. Ngumiti ang doktor. Maganda, sir. Ipakikilala po namin kayo sa sistema ng kalusugan namin ng mas malalim. Habang naghihintay sa sasakyan, tumingin ako sa labas. Nakita ko ang mahabang pila ng trapiko muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nagreklamo. Nagsimula akong makita na sa gitna ng kaguluhan, mayroong isang sistema na gumagana ng tahimik. Dinala ako ng sasakyan ng ospital sa pambansang sentro ng artipisyal na katalinuhan sa kalusugan, isang mataas at modernong gusali. Sa loob, puno ito ng mga researcher na nakasuot ng gown, naglalakad ng abala. Ang pinuno ng sentro ay bumati sa akin. Maligayang pagdating po, dinedevelop po namin ang AI para hulaan ang sakit sa puso ng maaga gamit ang data mula sa mga pasyente sa buong bansa. Dinala niya ako sa control room. Ang malaking screen ay nagpakita ng map ng Pilipinas. Ang mga pulang tuldok ay kumikislap sa mga high-risk area. Inaalerto po namin ang mga lokal na ospital ng maaga, binabawasan ang mortality rate ng 30%. Nganga ako. Sa Amerika, ang ganitong sistema ay nasa experimental stage pa lang at napakamahal. Bakit ninyo nagagawa ito? Tanong ko. Dahil po nakasentro kami sa pasyente, hindi sa kita, sagot niya. Nag-invest po ang gobyerno sa edukasyon ng doktor. Sinasanay po namin ang 10,000 doktor taon-taon. Umalis ako sa sentro na may pakiramdam ng pagkalito. Akala ko, backward country ang Pilipinas. Ngunit mayroon silang technology na hindi pa naabutan ng Amerika. Habang pabalik sa ospital, siksikan ang trapiko. Ngunit isang ambulansya
ang nagbukas ng sirena. Mabilis na nagbigay daan ang lahat ng sasakyan. Ngumiti ako sa isip ko. Ang sistemang mukhang magulo, ngunit may nakatagong kaayusan. Nang gabing iyon, umupo ako sa ilalim ng puno sa hardin ng ospital muli. Ang ilaw ng kandila mula sa maliit na altar ay maliwanag, malambot. Ang mahinang amoy ng incense ay umaalpas. May ilang pasyente na nagdarasal ng mahina. Pumikit ako, huminga ng malalim. Nakaramdam ako ng kapayapaan na hindi ko kailanman naramdaman sa New York. Marahil nagkamali ako mula sa simula. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Pagkatapos kanselahin ang flight ko, sinimulan kong suriin ang ospital ng seryoso. Sa unang araw ng rehabilitation, dinala ako ng medical team sa isang maliit na conference room. Sa loob, mayroong malaking screen na nagpapakita ng data ng milyon-milyong pasyente. Ang mga makukulay na graph ay umiikot na parang sci-fi movie. Ito po ang sistema ng AI namin, paliwanag ni Dr. De La Cruz habang hinawakan ng screen. Sinisuri po nito ang data mula sa mga wearable heart monitor ng mga pasyente sa buong bansa. Hinuhulaan ang heart attack ng maaga sa loob ng 72 oras. Nanlaki ang mata ko. Sa Amerika, ang kumpanya ko ay nagsisimula pa lang ng ganitong proyekto, ngunit may problema sa data privacy. Ngumiti siya. Dito po, mayroon kaming mahigpit na batas sa data protection, ngunit pumapayag ang mga pasyente na ibahagi ang data dahil nakikita nila ang benepisyo. Ang resulta po ay tumaas ang survival rate ng 40%. Nag-zoom in ang screen sa isang punto sa Maynila. Isang 50 taong gulang na lalaki ang naglalakad sa bahay. Ang heart rate graph ay kumikislap. Ang sistema ay nagpadala ng alert sa kalapit na ospital agad. Ang ambulansya ay umalis sa loob ng 3 minuto. Tingnan po ninyo, sir, turo ng doktor. Kagabi lang, ang pasyenteng ito ay naligtas dahil sa AI. Umupo ako ng tahimik, nakaramdam ng lamig na kumakalat sa akin kahit na mainit ang hangin sa silid. Ang amoy ng mabangong Filipino coffee mula sa tasa sa mesa ay umaalpas, hinaluan ng amoy ng bagong papel mula sa mga dokumento. Nang hapong iyon, dinala nila ako sa research laboratory. Puno ito ng mga siyentipiko na nakasuot ng salamin, naglalakad ng abala. Ang 3D printer ay gumagawa ng maliliit na heart stent mula sa biomaterial. Kami po ay nagpiprint ng personalized stent, paliwanag ng pinuno ng lab, isang dalaga. Gumagamit po kami ng scan data ng ugat ninyo. Matutunaw po ito sa loob ng katawan sa loob ng 6 na buwan, hindi na kailangan ng paulit-ulit na operasyon. Kinuha ko ang sample stent. Ito ay manipis at magaan, parang sinulid, ngunit matibay. Magkano? 1,000 po bawat piraso. Ini-export din po sa Europa. Sagot niya. 1,000? Ang kumpanya ko ay nagbebenta sa 10 beses na presyo. Nagsimula akong makaramdam ng pagyanig sa dibdib hindi mula sa sakit, kundi mula sa pagkamangha. Nang gabing iyon, habang naglalakad sa hardin, nakita ko ang isang grupo ng mga pasyente na nakapalibot sa ilalim ng lotus pond. Ang nurse ay nagtuturo ng mahinang yoga dahan-dahang galaw na hinaluan ng malalim na paghinga. Ang tunog ng mga dahon na nagtatama ay rattling. Ang hangin ay nagdadala ng amoy ng bulaklak sa ilong ko. Gusto po ba ninyong sumali, sir? Tanong ng nurse. Ngumiti ako at tumanggi, ngunit tumayo at nanood mula sa malayo. Isang matandang lalaki ang nakangiti habang iniuunat ang kanyang braso pagkatapos ng heart surgery. Ginagawa ko po ito araw-araw. Mas malakas na po ako ngayon. Naalala ko ang sarili ko sa Amerika. Pagkatapos ng huling operasyon, pinauwi lang ako at binigyan ng gamot. Walang ganitong rehabilitation program. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa asawa ko sa Amerika. John, nasaan ka? Bakit hindi ka umuwi? Bumagsak ang stock ng kumpanya. Bumuntong hininga ako. Nagpapagaling ako dito. Mas maganda kaysa sa inaakala ko. Tumawa siya ng mapanukso. Pilipinas? Nababaliw ka na ba? Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa buwan. Ang huni ng mga kuliglig ay umalingaw-ngaw mula sa mga halaman. Ang sinag ng buwan ay sumasapit sa mga dahon, kumikinang na parang pilak. Kinaumagahan, dinala ako ni Dr. De La Cruz para bisitahin ang pediatric ward. May hiwalay na wing ang ospital para sa mga batang may congenital heart disease. Ang silid ay pinalamutian ng mga makukulay na guhit. Ang mga cartoon na larawan ay nakadikit sa dingding.
Ang mga bata ay tumatakbo at naglalaro ng nakangiti. Ang mga bata po ay ginagamot namin ng libre, paliwanag niya. Gumagamit po kami ng pondo mula sa foundation at donations. Isang maliit na bata ang tumakbo papalapit. Inabot sa akin ang isang laruang elepante. Lolo, maglaro tayo. Kinuha ko ang laruan. Ramdam ko ang lambot ng tela, ang mahinang amoy ng detergent. Naoperahan na ba ang puso mo? Tumango siya. Ang galing ng doktor, kaya ko nang tumakbo ngayon. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang mga magulang ng bata na nakangiti ng may ginhawa. Walang malungkot na mukha tulad ng nakita ko sa mga ospital sa Amerika. Doon, ang gastos para gamutin ang congenital heart disease ng bata ay maaaring umabot sa $1,000,000. Habang pabalik sa ospital, tanong ko sa doktor, bakit ninyo ginagawa ng libre? Dahil po ang mga bata ay ang kinabukasan, sagot niya. Kung mahirap ang mga magulang, tumutulong po kami para hindi maghiwalay ang pamilya. Naalala ko ang sarili kong kumpanya na tumanggi sa murang health insurance dahil sa takot na mabawasan ang kita. Nang hapong iyon, sumali ako sa isang group therapy session para sa mga pasyenteng may sakit sa puso. Umupo kami ng nakapalibot, nagbabahagi ng mga kwento. Ang mga nurse ay nakikinig ng mabuti, hindi naghuhusga. Isang lalaki ang nagkwento. Na-stress ako sa trabaho hanggang sa nag-heart attack ako. Dito, tinuruan nila akong magbitiw. Itinaas ko ang aking kamay. Nagkuwento ako tungkol sa kumpanya ko, ang pagbagsak ng stock, ang presyon, ang lahat ay nakinig ng tahimik at nagbigay ng mahinang payo. Subukan ninyong tingnan ito sa ibang paraan, sir. Hindi po pera ang lahat. Nakaramdam ako ng luha sa aking mata. Ang sikat ng araw sa hapon ay sumasapit sa bintana, kulay orange at mainit. Nang gabing iyon, bumalik ang kirot. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matindi. Ang dibdib ko ay humihigpit. Hindi ako makahinga. Mabilis kong pinindot ang call button. Mabilis na dumating ang emergency team sa loob ng 2 minuto. Tumakbo si Dr. Dela Cruz ng una. Acute heart attack, sir. Gagamitin po namin ang defibrillator. Nahiga ako sa kama. Ramdam ko ang malamig na electrode pad sa aking dibdib. Ang tunog ng machine ay beeping. Ang amoy ng ozone mula sa defibrillator ay umaalpas. Ang boses ng doktor ay malakas habang ang kuryente ay dumaloy sa katawan ko. Kumislap ako. Nawala ang kirot. Naligtas po. Mahinang bumuntong hininga ang doktor. May namuong dugo. Sisimulan po namin agad ang thrombolysis. Humihingal ako, nakatingin sa kisame na umiikot. Ang malabong ilaw, ang mukha ng medical team ay puno ng pag-aalala. Salamat, bulong ko. Ngumiti ang doktor. Nandito po kami para sa inyo, sir. Nang gabing iyon, iniisip ko ang buhay ko, ang kumpanya, ang pera. Lahat ay mukhang walang kabuluhan. Halos dumating ang kamatayan, ngunit iniligtas ako dito, sa bilis at dedikasyon. Madaling araw, nagising ako. Nakita ko ang sikat ng araw na sumasapit. Ang mga lotus sa pond ay namumulaklak ng husto. Ang amoy ay umaalpas. Alam ko na kung ano ang kailangan kong gawin. Paano nangyari ito? Pagkatapos ng acute heart attack, inilipat ako sa ICU. Malawak at maliwanag ang silid. Ang malaking bintana ay nakabukas. Kita ang maliwanag na kalangitan. Ang sikat ng araw sa umaga ay sumasapit sa makintab na marble floor. Ang heart monitor ay beeping ng regular, parang awit ng buhay na bumabalik. Ang amoy ng disinfectant ay hinaluan ng amoy ng sariwang bulaklak na pinapalitan ng nurse araw-araw. Pumasok si Dr. Dela Cruz, may hawak na tasa ng mainit na salabat. Magaling po ang recovery ninyo, sir. Natunaw na po ang namuong dugo. Babantayan po namin kayo ng 1 o 2 araw pa. Tumango ako. Nakaramdam ako ng panghihina, ngunit ang puso ko ay kalmado. Salamat sa pagligtas sa buhay ko kagabi. Ngumiti siya ng magiliw. Tungkulin po namin, sir. Pero kailangan po ninyong baguhin ang lifestyle ninyo. Bawasan ang stress sa trabaho. Naalala ko ang kumpanya sa Amerika, daan-daang email na naghihintay, ang stock na patuloy na bumababa. Kinuha ko ang telepono. Tumawag ang secretary ko. Sir, may emergency board meeting. Kailangan po kayong bumalik para ayusin. Bumuntong hininga ako. Sabihin mo sa kanila na nagpapagaling ako. Tumahimik siya sandali. Diyan po sa Pilipinas, tama po ba? Bakit hindi po kayo bumalik sa Mayo Clinic? Ibinaba ko ang telepono.
Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga kotse ay naglalakbay ng abala sa kalsada. Ang busina ay maingay. Ngunit sa malayo, nakita ko ang mga gintong bubong ng simbahan na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Nagdala ng almusal ang Nars lugaw na may gulay at soft-boiled egg, sariwang coconut water. Low-sodium menu po, sir. Dinedesign po mula sa genetic ninyo. Sumubo ako. Ang lasa ay balanse, matamis mula sa natural na gulay. Genetic na naman, tumawa siya. Opo, sir. Kahapon, kumuha kami ng karagdagang dugo. Lumabas po na mabagal kayo mag-metabolize ng sodium, kaya inayos po namin ang menu. Sa Amerika, napakamahal ng genetic testing. Dito, kasama na sa bayad sa ospital. Nang hapong iyon, dinala ako ng rehabilitation team sa physical therapy room. Ang silid ay nakakabit sa luntiang hardin. Ang mga kagamitan sa pag-ehersisyo ay nakahanay. Ang screen ay nagpakita ng virtual reality na tanawin. Gagamit po kami ng VR ngayon, sir, sabi ng coach habang isinusuot sa akin ang salamin. Maglalakad po kayo sa dalampasigan, pero sa totoo lang, naglalakad kayo sa treadmill. Isinuot ko ang salamin. Nakita ko ang puting buhangin, ang asul na dagat, ang alon ay humahampas. Ang huni ng mga sigal ay umaalingaw-ngaw. Ang hangin sa dagat ay malamig, kahit na may mahinang bentilador lang sa totoong silid. Naglakad ako ng dahan-dahan. Ang mga paa ko ay tumatapak sa malambot na ibabaw ng treadmill, ngunit sa salamin, parang tumatapak ako sa mainit na buhangin. Inayos ng AI ang bilis ayon sa pulso ko. Dahan-dahan po, sir. Medyo mataas ang puso ninyo. Lumipas ang 30 minuto. Tinanggal ko ang salamin. Pinawisan ako, ngunit hindi masyadong napagod. Talaga bang nakakatulong ito sa recovery? Tumango ang coach. Opo, sir. Gusto po ng mga pasyente dahil masaya at naaayos sa totoong katawan, binabawasan ang readmission rate ng 50%. Umupo ako, nakatingin sa isang bata sa katabing silid. Nakasuot siya ng parehong salamin, naglalakad sa cartoon forest, nakangiti ng malawak. Exciting po, kuya. Ang bata ay may congenital heart disease. Naalala ko ang anak ko sa Amerika na hindi ko kailanman binigyan ng oras para makipaglaro. Nang gabing iyon, dinala ako ni Dr. De La Cruz para bisitahin ang AI Medical Center, isang hiwalay, modernong gusali. Sa loob, puno ito ng mga malamig na server. Ang mga siyentipiko ay nakaupo sa harap ng mga computer. Ito po ang brain ng sistema, turo niya sa malaking screen. Natuto po ang AI mula sa data ng lamang milyong pasyente, tumutulong na mag-diagnose ng mga bihirang sakit ng mas tumpak kaysa sa mga doktor ng 20%. Isang example ang lumabas sa screen isang X-ray image ng baga. Ito po ang pasyente ng early stage lung cancer. Natukoy po ng AI bago magkaroon ng sintomas. Nanlaki ang mata ko. Ang kumpanya ko ay nag-alok ng ganitong sistema sa mga ospital sa Amerika, ngunit masyadong mahal at tumanggi sila. Ngumiti siya. Dito po, sinusuportahan ng gobyerno. Kami po ang nagde-develop sa sarili namin, binabawasan ang gastos ng 90%. Naglakad-lakad ako. Nakita ko ang medical team na nagpupulong sa pamamagitan ng video call kasama ang mga doktor sa probinsya. Ang screen ay nahati sa maraming window. Nagpapadala po kami ng virtual expert sa buong bansa. Hindi na kailangan ilipat ang pasyente. Ang amoy ng kape mula sa automatic coffee machine ay umaalpas. Ang tunog ng keyboard ay clicking ng mahina. Nang gabing iyon, umupo ako sa silid ng nag-iisa. Ang stress mula sa kumpanya ay dumating bumaba ulit ang stock ng 5%. Nagbanta ang board na palitan ako bilang CEO. Pinindot ko ang call button para sa nurse. Dumating ang psychologist. Hindi po kayo makatulog, sir? Nagkuwento ako tungkol sa trabaho. Nakinig siya ng tahimik at binuksan ang sound machine. Subukan po ninyong pakinggan ang tunog ng ulan sa kawayanan. Nakakatulong po ito na kumalma ang isip. Ang tunog ng mahinang ulan ay lumabas, hinaluan ng tunog ng mga dahon ng kawayan na humahaplos. Pumikit ako. Ramdam ko ang halumigmig sa hangin kahit natuyo ang silid dahil sa aircon. Kinaumagahan, nagising ako na may sariwang pakiramdam. Ngumiti si Dr. De La Cruz. Ngayon po, dadalhin namin kayo para makita ang isa pang aspeto ng Philippine medical system.
Dinala ako ng sasakyan sa isang siksikang komunidad sa labas ng lungsod. Ang mga kalsada ay makipot, siksikan ng trapiko, ngunit ang sasakyan ng ospital ay nakakagalaw dahil nagbigay daan ang mga tao. Ang community clinic ay maliit ngunit malinis. Sa loob, may mga volunteer na doktor na nagbibigay ng libreng gamot at pagsusuri. Ang mga bata ay tumatakbo at naglalaro sa paligid. Mayroon po kaming 1,000 clinic na tulad nito sa buong bansa, paliwanag ng doktor. Pinipigilan po namin ang sakit bago lumala. Isang babae ang nagdala ng kanyang maliit na anak. Inuubo po ang anak ko, doktor. Pakicheck po. Sinuri ng doktor ng detalyado. Nagbigay ng gamot at payo. Inumin po ito ng 3 araw. Kung hindi gumaling, bumalik po kayo. Ngumiti ng malawak ang ina. Salamat po, doktor. Hindi po kailangan magbayad. Nga ako. Sa Amerika, 1,000 ang gastos ng isang beses na pagsusuri. Habang pabalik, nakita ko ang karatula ng Mobile Medical Project. Isang van ang nakaparada sa tabi ng kalsada. Ang mga doktor ay nag-examine ng mga matatanda sa slum. Nagpapadala po kami ng team linggo-linggo, sabi ng doktor. Binabawasan po namin ang gap sa pagitan ng lungsod at probinsya. Umupo ako ng tahimik. Nakaramdam ako ng init sa dibdib ko. Ang sikat ng araw ay sumasapit sa bintana ng sasakyan, sumasalamin sa luntiang dahon sa labas. Nang gabing iyon, bumalik ang kaunting kirot, ngunit pinindot ko ang button. Mabilis na dumating ang team, nagbigay ng gamot at pinakalma. Huminga po kayo ng malalim, sir. Alam ko na, dito, hindi lang ito ospital, kundi isang sistema na nag-aalala sa bawat buhay. Paano nangyari ito? Pagkatapos makita ang community clinic, nagsimula akong magtanong sa sarili ko kung bakit napakakumpleto ng sistema dito. Kinaumagahan, dinala ako ni Dr. De La Cruz sa isang university hospital sa Maynila. Ang mataas na gusali ay moderno, ngunit ang loob ay mainit dahil sa natural na ilaw na sumasapit sa malawak na bintana. Ang mahinang usapan ng mga medical student ay umaalingaw-ngaw sa hallway. Ang amoy ng noodles mula sa cafeteria ay umaalpas, hinaluan ng amoy ng bagong aklat mula sa library. Nagsasanay po kami ng 1,000 doktor taon-taon dito, paliwanag ng doktor habang naglalakad sa lecture room. Gumagamit po kami ng virtual reality mannequin para magsanay sa operasyon nang hindi nire-risk ang buhay ng pasyente. Malawak ang training room. Ang mga estudyante ay nakasuot ng VR goggles, nakatayo sa paligid ng virtual operating table. Ang kanilang mga kamay ay gumagalaw na parang may hawak na totoong scalpel. Tingnan po ninyo, sir, turo ng propesor sa screen. Nagsasanay po sila sa totoong case mula sa data ng AI. Binabawasan po ang pagkakamali kapag nagtatrabaho na ng totoo. Nanlaki ang mata ko. Isang female student ang nagtanggal ng goggles, ngumiti sa akin. Nagsanay na po ako sa heart surgery ng 100 cases. Kumpiyansa na po ako ngayon. Sa Amerika, napakamahal ng ganitong pagsasanay. Kailangan umasa ang universidad sa donation. Dito, sinusuportahan ng gobyerno, ng lubusan. Nang hapong iyon, dinala nila ako sa isang malaking conference room. Ang pinuno ng Gene Therapy Research Center ay bumati sa amin. Naghahanap po kami ng gene na magpapagaling sa sakit sa puso, paliwanag niya. Binuksan ang slide na nagpapakita ng umiikot na DNA graph. Gumagamit po kami ng modified virus para magpadala ng magandang gene sa cell, binabawasan ang risk ng heart attack ng permanente. Magkano? Tanong ko. 10,000 po bawat course. Ini-export din po sa Amerika, ngumiti siya. 10,000? Ang kumpanya ko ay nag-experiment pa lang, milyon ang gastos. Nagsimula akong makaramdam ng business opportunity, ngunit sa kaibuturan, humanga ako sa dedikasyon. Habang nagpapahinga, naglakad-lakad ako sa hardin ng universidad. Isang malaking banyan tree ang naglalabas ng mga sanga. Ang mga ugat ay malalim, lumabas sa lupa. Ang mga estudyante ay nakaupo, nagbabasa ng aklat sa ilalim ng lilim. Ang tunog ng mga dahon na humahaplos sa hangin. Ang amoy ng bagong tabas na damo ay umaalpas. Isang binata ang bumati. Saan po kayo galing, sir? Amerika. Sagot ko. Tumango siya. Gusto ko pong mag-aral doon, pero maganda rin dito. May full scholarship. Ngumiti ako. Bakit hindi ka pumunta? Dahil po gusto kong bumalik at tumulong sa bansa. Sagot niya ng seryoso. Kulang po ang mga doktor dito sa probinsya.
Ang salitang iyon ay tumama sa akin. Nag-hire ako ng magagaling na doktor na may mataas na suweldo, ngunit hindi nila kailanman inisip ang kapakanan ng publiko. Nang gabing iyon, pabalik sa ospital, nakatanggap ako ng masamang balita mula sa Amerika. Pinalitan ako ng board bilang CEO dahil sa pagbagsak ng stock. Ang Chinese competitor ay pumasok sa market. Bumagsak ako sa kama. Ang kirot ay dumating. Ang dibdib ko ay humihigpit, humihingal. Pinindot ko ang emergency button. Mabilis na dumating ang team. Tumakbo si Dr. De La Cruz ng una. Recurrent heart attack, sir. Gagamitin po namin ang ECMO. Ang malaking machine ay itinulak sa silid. Ang tunog ng pump ay regular. Ang mga tube ay konektado sa aking ugat. Nakaramdam ako na bumuti ang blood circulation. Nawala ang kirot. Naka-ECMO po kayo, sir, paliwanag ng doktor. Nagpapump po ito ng dugo sa halip na puso ng pansamantala para makapagpahinga ang puso. Sa Amerika, 10,000 ang upa sa machine na ito araw-araw. Dito, kasama sa bayad sa ospital. Nakahiga ako, nakatingin sa kisame. Ang malabong ilaw. Ang medical team ay nagbabantay sa buong gabi. Ang nurse ay nagpapalit ng IV drip ng mahina. Matulog po kayo, sir. Nandito po kami. Madaling araw, mabilis akong gumaling. Ngumiti ang doktor. Lumakas na po ang puso ninyo, pero kailangan po ninyong ayusin ang stress. Dinala niya ako sa meditation room. Ang silid ay tahimik. Ang wooden floor ay makintab. Ang mga cushion ay nakahanay. Ang mahinang amoy ng incense ay umaalpas. Ang ilaw ng kandila ay maliwanag, malambot. Subukan po ninyong mag-meditate, sir, sabi ng isang Buddhist monk na nakaupo doon. Huminga ng malalim, dahan-dahan. Obserbahan ang mga kaisipan na dumarating at umaalis. Pumikit ako. Ang tunog ng paghinga ko ay malakas sa tenga ko. Ang mga kaisipan tungkol sa kumpanya ay lumabas, ngunit dahan-dahang nawala. Nakaramdam ako ng kapayapaan. Lumipas ang 40 minuto. Nagmulat ako ng mata. Nakaramdam ako ng gaan. Talaga bang nakakatulong ito sa puso? Ngumiti ang monghe. Opo, sir. Binabawasan ng stress hormone. Kinumpirma ng research. Naalala ko ang banyan tree, malalim ang ugat, matibay sa bagyo. Nang hapong iyon, nag-video conference ako kasama ang board sa Amerika. Nagulat sila nang makita akong mabilis na gumaling. John, saang ospital ka? Bakit napakaganda ng hitsura mo? Ngumiti ako. Ospital ng San Rafael, Pilipinas. Ang sistema dito ay advanced. Tumahimik sila. Ikinuwento ko ang sistema ng AI, ang pagsasanay sa doktor, ang murang gastos ngunit mataas na kalidad. Dapat ba tayong mag-invest dito? Tanong ng isa sa board. Tumango ako. Opo. At hindi lang pera, kundi para sa humanity. Nang gabing iyon, umupo ako sa ilalim ng puno sa hardin. Ang sinag ng buwan ay sumasapit sa mga dahon, kumikinang na parang pilak. Ang huni ng mga kuliglig ay umaalingaw-ngaw. Alam ko na kung ano ang gusto ko. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Pagkatapos ng pulong sa board, nagpasya akong pahabain ang recovery period ko ng 1 pang linggo. Ngumiti si Dr. De La Cruz. Maganda, sir. Dadalhin po namin kayo para makita ang Integrated Public Health System. Kinaumagahan, dinala ako ng sasakyan ng ospital sa isang government hospital sa kalapit na probinsya. Ang pangunahing kalsada ay malawak, ngunit habang papalapit sa probinsya, nagiging makipot ito. Mahaba ang pila ng trapiko mula sa mga truck ng pananim. Ang mga magsasaka ay naglalakad sa tabi ng kalsada, may hawak na basket. Ang huni ng manok ay malakas mula sa malayo. Ang amoy ng basang lupa na hinaluan ng sariwang damo ay pumasok sa sasakyan. Ang mid-size government hospital ay luma, ngunit malinis. Sa loob, maingay ito sa mga lokal na pasyente. Ang mga bata ay tumatakbo at naglalaro sa paligid. Ang mga nurse ay nakasuot ng light blue uniform, nakangiti at bumabati. Libre po ang paggagamot dito para sa mahihirap, paliwanag ni Dr. De La Cruz. Isang ID lang ang kailangan. Sinusuportahan po ng gobyerno ang gastos. May mga doktor kami na nagsishift mula sa malaking lungsod. Tiningnan ko ang mga pasyente na nakapila. Ang kanilang mga mukha ay pagod ngunit nakangiti. Wala talagang bayad? Opo, sir. Sinusuportahan po ng gobyerno.
May mga doktor po kami na nagsishift mula sa malaking lungsod. Ang heart examination room ay may mga kagamitan na mukhang luma ngunit gumagana ng maayos. Ang lokal na doktor ay nag-examine ng isang matandang pasyente ng detalyado. Lola, regular po ba kayong umiinom ng gamot? Ngumiti ang lola. Araw-araw, doktor. Salamat po. Tanong ko sa doktor, ang luma bang machine ay makakapag-diagnose ng tumpak? Ngumiti siya. Luma, pero na-maintain ng mabuti, sir. At may AI po kami na tumutulong na suriin ang X-ray image na ipinadala mula sa central office. Kinuha niya ang tablet, ipinakita ang image ng baga ng pasyente, natukoy po ng AI ang abnormal spot. Kinumpirma ko at ipinadala siya para sa karagdagang paggagamot sa malaking lungsod. Nanlaki ang mata ko. Ang ganitong integrated system? Sa Amerika, kulang pa rin ang mga doktor sa probinsya. Nang hapong iyon, dinala nila ako sa isang liblib na baryo. Dumaan ang sasakyan sa luntiang bukid. Ang mga tagak ay lumilipad. Ang tunog ng tubig na umaagos mula sa kanal ay rattling. Ang mobile medical team ay nakaparada. Ang mga tao ay nakapalibot. Ang mga doktor ay nagbibigay ng libreng pagsusuri, gamot at payo. Ang mga bata ay nagpapavaccine, nakangiti ng malawak. Dumarating po kami buwan-buwan, paliwanag ng NARS. Pinipigilan po ang epidemya, binabawasan ang burden sa malaking ospital. Isang babae ang nagdala ng kanyang maliit na anak. Mataas po ang lagnat ng anak ko. Buti na lang po at dumating kayo, doktor. Mabilis na sinuri ng doktor. Trangkaso po. Bigyan ng fever reducer at magpahinga ng marami. Nanood ako. Nakaramdam ako ng init. Ang mga tao ay nagpasalamat, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pasasalamat. Habang pabalik, tanong ko kay Dr. De La Cruz, bakit napakadedikado ninyo? Dahil naniniwala po kami na ang kalusugan ay basic human right, sir. Hindi commodity. Sagot niya. Sumumpa po ang mga doktor sa Pilipinas na tutulungan ang lahat ng walang diskriminasyon. Ang salitang iyon ay tumama sa akin. Tumanggi ako sa murang health insurance dahil sa takot na mabawasan ang kita. Nang gabing iyon, pabalik sa ospital, nakatanggap ako ng balita mula sa Amerika. Pumayag ang board na ibalik ako bilang CEO. Ngunit kailangan kong magpakita ng bagong plano. Umupo ako, nag-iisip sa ilalim ng banyan tree. Ang mga ugat ay malalim, naglalabas ng mga sanga, nagpoprotekta. Ang hangin ay humahaplos, ang mga dahon ay humahaplos. Nang gabing iyon, dumating ang matinding stress. Bumaba ulit ang stock. Ang kompetisyon ay nag-anunsyo ng bagong murang kagamitan. Hindi ako makatulog. Humihingal ako. Ang dibdib ko ay humihigpit ng malakas. Pinindot ko ang emergency button. Ngunit sa pagkakataong ito, biglang tumigil ang puso ko. Ang monitor ay flatlined. Mabilis na dumating ang team. Tumakbo si Dr. De La Cruz ng una. Cardiac arrest, defibrillate. Ang malamig na electrode pad ay nakadikit sa dibdib ko. Ang kuryente ay dumaloy sa katawan ko. Kumislap ako, ngunit walang signal muli. Ang boses ng doktor ay malakas. Ang team ay nag-CPR ng salitan. Ang mga kamay ay matindi ang pagpindot sa dibdib ko, ngunit tumpak. Ang tunog ng mga buto ay cracking. Ang NARS ay nag-iniksyon ng gamot. Ang gamot ay dumaloy. Ang mga segundo ay lumipas na parang walang hanggan. Muling tumibok ang puso ko. Beeping ng regular. Bumuntong hininga ang team ng may ginhawa. Naligtas po. Ngumiti si Dr. De La Cruz. Pinawisan ang mukha. Malaking namuong dugo. Kailangan nating mag-emergency surgery. Itinulak nila ako sa emergency operating room. Ang ilaw ay maliwanag, sumasapit sa akin. Ang amoy ng ozone ay umaalpas. Mabilis na nagtrabaho ang team. Ang catheter ay pumasok sa ugat. Sinipsip ang namuong dugo. Tapos na, ang boses ng doktor ay nagpakita ng ginhawa. Normal na ang puso. Nagising ako sa ICU. Nakaramdam ako ng panghihina, ngunit buhay. Umupo si Dr. De La Cruz sa tabi ko. Nakaligtas po kayo sa critical point dahil sa early warning system at team na handa sa lahat ng oras. Naluha ako. Halos mamatay ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi po kami susuko, sir. Nang gabing iyon, tiningnan ko ang mga bituin sa labas ng bintana. Ginawa ng kamatayan na maging malinaw ang lahat. Ang pera,
Ang kasikatan walang kabuluhan kaysa sa buhay. Kinaumagahan, gumaling ako ng mabilis. Ngumiti ang doktor. Malakas na ang puso ninyo, pero kailangan ninyong ayusin ang stress. Dinala niya ako sa meditation room. Ang silid ay tahimik. Ang wooden floor ay makintab. Ang mga cushion ay nakahanay. Ang mahinang amoy ng incense ay umaalpas. Ang ilaw ng kandila ay maliwanag, malambot. Subukan ninyong mag-meditate, sabi ng monghe. Huminga ng malalim, dahan-dahan. Obserbahan ang mga kaisipan. Pumikit ako. Ang kaisipan tungkol sa kumpanya ay lumabas, ngunit dahan-dahang nawala. Nakaramdam ako ng kalmado. Pagkatapos ng 40 minuto, nagmulat ako ng mata. Nakaramdam ako ng gaan. Naalala ko ang banyan tree, malalim ang ugat, matibay sa bagyo. Nang hapong iyon, nagpulong ako sa board sa pamamagitan ng video call. Nagulat sila nang makita akong mabilis na gumaling. John, saang ospital ka? Bakit napakaganda ng hitsura mo? Ngumiti ako. Ospital ng San Rafael, Pilipinas. Ang sistema dito ay advanced. Tumahimik sila. Ikinuwento ko ang sistema ng AI, ang pagsasanay sa doktor, ang murang gastos, ngunit mataas na kalidad. Dapat ba tayong mag-invest dito? Tanong ng isa sa board. Tumango ako. Opo. At hindi lang pera, kundi para sa humanity. Nang gabing iyon, umupo ako sa ilalim ng puno sa hardin. Ang sinag ng buwan ay sumasapit sa mga dahon, kumikinang na parang pilak. Ang huni ng mga kuliglig ay umaalingaw-ngaw. Alam ko na kung ano ang gusto ko. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Pagkatapos ng pulong sa board, nagpasya akong pahabain ang recovery period ko ng 1 pang linggo. Ngumiti si Dr. Dela Cruz. Maganda, sir. Dadalhin po namin kayo para makita ang Integrated Public Health System. Kinaumagahan, dinala ako ng sasakyan ng ospital sa isang government hospital sa kalapit na probinsya. Ang pangunahing kalsada ay malawak, ngunit habang papalapit sa probinsya, nagiging makipot ito. Mahaba ang pila ng trapiko mula sa mga truck ng pananim. Ang mga magsasaka ay naglalakad sa tabi ng kalsada, may hawak na basket. Ang huni ng manok ay malakas mula sa malayo. Ang amoy ng basang lupa na hinaluan ng sariwang damo ay pumasok sa sasakyan. Ang mid-size government hospital ay luma, ngunit malinis. Sa loob, maingay ito sa mga lokal na pasyente. Ang mga bata ay tumatakbo at naglalaro sa paligid. Ang mga nurse ay nakasuot ng light blue uniform, nakangiti at bumabati. Libre po ang paggagamot dito para sa mahihirap, paliwanag ni Dr. Dela Cruz. Isang ID lang ang kailangan. Sinusuportahan po ng gobyerno ang gastos. May mga doktor kami na nagsishift mula sa malaking lungsod. Tiningnan ko ang mga pasyente na nakapila. Ang kanilang mga mukha ay pagod ngunit nakangiti. Wala talagang bayad? Opo, sir. Sinusuportahan po ng gobyerno. May mga doktor po kami na nagsishift mula sa malaking lungsod. Ang heart examination room ay may mga kagamitan na mukhang luma, ngunit gumagana ng maayos. Ang lokal na doktor ay nag-examine ng isang matandang pasyente ng detalyado. Lola, regular po ba kayong umiinom ng gamot? Ngumiti ang lola. Araw-araw, doktor. Salamat po. Tanong ko sa doktor, ang luma bang machine ay makakapag-diagnose ng tumpak? Ngumiti siya. Luma, pero na-maintain ng mabuti, sir. At may AI po kami na tumutulong na suriin ang X-ray image na ipinadala mula sa central office. Kinuha niya ang tablet, ipinakita ang image ng baga ng pasyente. Natukoy po ng AI ang abnormal spot. Kinumpirma ko at ipinadala siya para sa karagdagang paggagamot sa malaking lungsod. Nanlaki ang mata ko. Ang ganitong integrated system? Sa Amerika, kulang pa rin ang mga doktor sa probinsya. Nang hapong iyon, dinala nila ako sa isang liblib na baryo. Dumaan ang sasakyan sa luntiang bukid. Ang mga tagak ay lumilipad. Ang tunog ng tubig na umaagos mula sa kanal ay rattling. Ang mobile medical team ay nakaparada. Ang mga tao ay nakapalibot. Ang mga doktor ay nagbibigay ng libreng pagsusuri, gamot at payo. Ang mga bata ay nagpapavaccine, nakangiti ng malawak. Dumarating po kami buwan-buwan, paliwanag ng nurse. Pinipigilan po ang epidemya, binabawasan ang burden sa malaking ospital. Isang babae ang nagdala ng kanyang maliit na anak. Mataas po ang lagnat ng anak ko. Buti na lang po at dumating kayo, doktor. Mabilis na sinuri ng doktor. Trangkaso po.
bigyan ng fever reducer at magpahinga ng marami. Nanood ako, nakaramdam ako ng init. Ang mga tao ay nagpasalamat. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pasasalamat. Habang pabalik, tanong ko kay Dr. Dela Cruz, bakit napakadedikado ninyo? Dahil naniniwala po kami na ang kalusugan ay basic human right, sir. Hindi commodity, sagot niya. Sumumpa po ang mga doktor sa Pilipinas na tutulungan ang lahat nang walang diskriminasyon. Ang salitang iyon ay tumama sa akin. Tumanggi ako sa murang health insurance dahil sa takot na mabawasan ang kita. Nang gabing iyon, pabalik sa ospital, nakatanggap ako ng balita mula sa Amerika. Pumayag ang board na ibalik ako bilang CEO, ngunit kailangan kong magpakita ng bagong plano. Umupo ako, nag-iisip sa ilalim ng banyan tree. Ang mga ugat ay malalim, naglalabas ng mga sanga, nagpoprotekta, ang hangin ay humahaplos, ang mga dahon ay humahaplos. Nang gabing iyon, dumating ang matinding stress. Bumaba ulit ang stock. Ang kompetisyon ay nag-anunsyo ng bagong murang kagamitan. Hindi ako makatulog. Humihingal ako. Ang dibdib ko ay humihigpit ng malakas. Pinindot ko ang emergency button, ngunit sa pagkakataong ito, biglang tumigil ang puso ko. Ang monitor ay flatlined. Mabilis na dumating ang team. Tumakbo si Dr. Dela Cruz ng una. Cardiac arrest. Defibrillate. Ang malamig na electrode pad ay nakadikit sa dibdib ko. Ang kuryente ay dumaloy sa katawan ko. Kumislap ako, ngunit walang signal muli. Ang boses ng doktor ay malakas. Ang team ay nag-CPR ng salitan. Ang mga kamay ay matindi ang pagpindot sa dibdib ko, ngunit tumpak. Ang tunog ng mga buto ay cracking. Ang nurse ay nag-iniksyon ng gamot. Ang gamot ay dumaloy. Ang mga segundo ay lumipas na parang walang hanggan. Muling tumibok ang puso ko. Beeping ng regular. Bumuntong hininga ang team ng may ginhawa. Naligtas po. Ngumiti si Dr. Dela Cruz. Pinawisan ang mukha. Malaking namuong dugo. Kailangan nating mag-emergency surgery. Itinulak nila ako sa emergency operating room. Ang ilaw ay maliwanag, sumasapit sa akin. Ang amoy ng ozone ay umaalpas. Mabilis na nagtrabaho ang team. Ang catheter ay pumasok sa ugat. Sinipsip ang namuong dugo. Tapos na. Ang boses ng doktor ay nagpakita ng ginhawa. Normal na ang puso. Nagising ako sa ICU. Nakaramdam ako ng panghihina, ngunit buhay. Umupo si Dr. Dela Cruz sa tabi ko. Nakaligtas po kayo sa critical point dahil sa early warning system at team na handa sa lahat ng oras. Naluha ako. Halos mamatay ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi po kami susuko, sir. Nang gabing iyon, tiningnan ko ang mga bituin sa labas ng bintana. Ginawa ng kamatayan na maging malinaw ang lahat. Ang pera, ang kasikatan, walang kabuluhan kaysa sa buhay. Kinaumagahan, tinawag ko ang board para sa isang emergency meeting sa pamamagitan ng video call. Mag-invest po ako sa Pilipinas. Magtatayo po ako ng pabrika ng murang kagamitan ngunit may mataas na kalidad kasama ang sistemang ito. Nagulat sila. Ngunit pumayag nang makita ang data na ipinadala ko. Humarap ako kay Dr. Dela Cruz. Gusto ko pong mag-donate at makisali sa pagde-develop ng AI sa medisina. Ngumiti siya ng malawak. Maligaya po, sir. Makikita po ninyo ang tunay na miracle. Tiningnan ko ang banyan tree sa labas ng bintana. Ang mga ugat ay mas malalim kaysa dati. Ang bawat kahinaan na itinuro ko ay tinakpan ng dedikasyon at inobasyon. Nakaramdam ako ng pasasalamat na umaapaw sa puso ko. Ano ba itong kabaliwan na nangyayari? Ngunit ngayon, alam ko na ito ay ang katotohanan. Pagkatapos ng pangalawang pagkakaligtas, nakahiga ako ng tahimik sa ICU. Ang sikat ng araw sa umaga ay sumasapit sa manipis na kurtina. Ang gintong init ay bumabalot sa aking nanghihinang katawan. Ang tunog ng heart monitor ay beeping ng regular, parang awit ng buhay na bumalik. Ang amoy ng essential oil mula sa diffuser ay umaalpas, nakakatulong na makahinga ng komportable ang baga. Pumasok si Dr. Dela Cruz, may hawak na tasa ng mainit na salabat. Maganda po ang recovery ninyo, sir. Normal na ang puso. Hinawakan ko ang kamay niya. Doktor, nakita ko ang liwanag ng tumigil ang puso ko. Ang lahat ay blurry, ngunit pagkatapos, may boses na tumawag pabalik. Ngumiti siya ng magiliw. Iyon po ang team namin, sir.
at ang malakas na spirit ninyo. Umupo ako, nakatingin sa labas ng bintana. Ang malaking banyan tree ay naglalabas ng mga sanga. Ang mga ugat ay malalim, yumayakap sa lupa. Ang sikat ng araw ay sumasapit sa mga dahon, lumilikha ng mga kislap na pattern sa damuhan. Ang mga kalapati ay lumilipad, ang tunog ng kanilang mga pakpak ay mahina. Naiintindihan ko na, bulong ko. Ang medisina ay hindi lang machine o gamot, kundi heart na konektado. Tumango ang doktor. Opo sir, dito po. Ginagamot namin ang body and soul dahil ang tao ay iisa. Nang hapong iyon, dinala ako ng nurse sa isang pribadong silid. Malawak ang silid, maliwanag, pinalamutian ng simple ngunit mainit, ang cream-colored na dingding. Ang larawan ng nakangiting Buddha ay nakadikit sa tabi ng kama. Ang bintana ay nakabukas, kita ang luntiang hardin. Ang hangin ay humahaplos ng mahina, nagdadala ng amoy ng sampaguita. Kinuha ko ang telepono. Tumawag ako sa asawa at anak ko sa Amerika. Nagbago na ako. Ibebenta ko ang bahagi ng stock ko, mag-invest dito, at lilipat dito sandali. Umiyak ang anak ko. Daddy, masaya ako. Palagi kang abala sa trabaho. Wala kang oras para sa amin. Naluha ako. Nagkamali ako sa lahat ng oras. Mas mahalaga ang kalusugan at pamilya kaysa pera. Nang gabing iyon, naglakad ako ng nag-iisa sa hardin. Ang sinag ng buwan ay sumasapit sa banyan tree, kumikinang na parang pilak. Ang mga dahon ay humahaplos. Umupo ako sa ilalim ng puno. Hinawakan ko ang malamig at basa na ugat mula sa lupa. Bumubulong ako sa puno. Sa Pilipinas, tinuruan mo ako na ang kadakilaan ay hindi mataas na gusali o pera, kundi compassion na malalim ang ugat na kayang protektahan ang bawat buhay. Ang hangin ay lumakas. Ang mga dahon ay nahulog sa balikat ko parang yakap ng aliw. Kinaumagahan, nagpulong ako sa hospital team at mga Filipino investor. Ang conference room ay may makintab na narawood. Ang amoy ng kahoy ay umaalpas. Magtatayo ako ng foundation, anunsyo ko. Gagawa ng murang medical equipment, ipapadala sa mga developing country at magsasanay ng libreng doktor. Nagpalakpakan ang lahat. Ngumiti si Dr. De La Cruz. Bahagi na po kayo ng pamilya namin, sir. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang mga mukha na puno ng pag-asa hindi lang Pilipinas, kundi ang buong mundo. Ang kalusugan ay dapat maabot ng lahat. Habang nagpapahinga, nakipag-usap ako sa ibang pasyente. Ngumiti ang matandang lalaki na nakausap ko. Nagbago na po kayo, sir. Mula sa taong nagrereklamo sa trapiko, ngayon ay palaging nakangiti. Tumawa ako. Opo, nakita ko na. Sa gitna ng kaguluhan, mayroong pag-ibig na nakatago. Nang gabing iyon, sumulat ako ng resignation letter sa lumang board. Nagbitiw ako para magsimula ng bago dito. Nakaramdam ako ng gaan, parang ang ugat ng puno ay malalim na sa puso ko. Sa huling gabi ko bago lumipad pabalik sa Amerika ng pansamantala, nag-meditate ako sa silid. Nagturo ang monghe, ang bawat buhay ay konektado. Ang pagtulong sa iba ay pagtulong sa sarili. Pumikit ako. Nakita ko ang larawan ng mga bata sa klinik, ang nakangiting ina, ang mga taong nagpapasalamat. Ang lahat ay konektado, parang mga ugat sa ilalim ng lupa. Ang tunay na kalusugan ay balanse sa pagitan ng science at compassion sa pagitan ng individual at publiko. Ang ilaw ng kandila ay maliwanag, malambot. Ang mahinang amoy ng incense ay umaalpas. Ngumiti ako sa isip ko. Ito ang awakening. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Pagkatapos ng meditation, nagising ako na may kapayapaan na hindi ko kailanman naramdaman. Ang sikat ng araw sa umaga ay sumasapit sa bintana. Ang gintong init ay bumabalot sa silid. Bumangon ako, tumayo sa harap ng bintana. Ang malaking banyan tree ay naglalabas ng mga sanga. Ang mga ugat ay malalim, yumayakap sa lupa. Ang mga maya ay lumilipad. Ang tunog ng kanilang mga pakpak ay mahina. Ang amoy ng sariwang bulaklak mula sa hardin ay umaalpas. Kinuha ko ang notebook na ibinigay ng ospital. Sinulat ko ang bagong life plan, Global Health Foundation. Itinayo mula sa compassion at inobasyon. Pumasok si Dr. De La Cruz, nakangiti ng malawak. Handa na po kayong lumipad, sir, pero malakas na po ang puso ninyo ng 100%. Niyakap ko siya. Doktor, babalik ako.
Sa pagkakataong ito, hindi na ako pasyente, kundi partner. Tumango siya. Palagi po kayong maligayang pagdating. Habang nag-iimpake, tiningnan ko ang mga souvenir. Ang laruang elepante mula sa bata sa ward, ang sampaguita garland mula sa nurse. Ang amoy ay nananatili sa ilong ko. Naglakad ako sa hardin sa huling pagkakataon. Umupo ako sa ilalim ng banyan tree. Hinawakan ko ang malamig at basa na ugat. Kayo ang guro ko, bulong ko. Nagturo na ang kadakilaan ay mula sa malalim na ugat, hindi sa matayog na tuktok. Ang hangin ay lumakas. Ang mga dahon ay nahulog, parang tugon. Nang hapong iyon, dinala ako ng sasakyan sa Naiya. Mahaba ang pila ng trapiko, ngunit ngumiti ako. Hindi na ako nagreklamo. Ang mga tao ay nagbigay daan sa sasakyan ng ospital. Nagpasalamat ako. Pagdating sa paliparan, ang parehong opisyal ay bumati. Masaya po kaming ihatid kayo, sir. Maayos na po kayo? Niyakap ko siya. Salamat sa pagligtas sa buhay ko mula sa unang araw. Ngumiti siya. Tungkulin po namin, sir. Pero marami po kayong nagbago. Habang naghihintay na sumakay, umupo ako sa isang coffee shop. Pinanood ang mga tao na naglalakad. Ang mga dayuhan ay nakangiti. Ang mga bata ay naglalaro. Ang mga empleyado ay tumutulong ng magalang. Kinuha ko ang telepono. Tinawag ko ang anak ko. Ibebenta ko ang malaking bahay sa New York. Bibili ako ng maliit na bahay dito at magtatayo ng training center para sa doktor. Umiyak siya ng masaya. Daddy, gusto ko ring sumama. Gusto kong matuto mula dito. Naluha ako. Mabuti, anak. Magsisimula tayo. Ulit ng magkasama. Ang eroplano ay lumipad. Tumingin ako sa labas. Lumiliit ang Maynila. Ang mga ilaw ay kumikislap na parang mga bituin. Ang banyan tree sa ospital ay naging isang maliit na tuldok, ngunit sa puso ko ito ay malaki. Pumikit ako. Naalala ko ang universal truth na natuklasan ko. Ang kadakilaan ng tao ay hindi possession, kundi connection ng ugat na malalim ay kayang protektahan at pangalagaan ang bawat buhay nang walang diskriminasyon. Hindi lang ito Pilipinas, kundi isang aral para sa mundo. Lumapag ang eroplano sa New York. Ang niebe ay bumabagsak. Malamig, ngunit ang puso ko ay mainit. Ibinenta ko ang malaking bahagi ng stock ko, nag-donate sa foundation at lumipad pabalik sa Pilipinas agad. Sa pagkakataong ito, dumating ako na may isang bagahe lang at isang bukas na puso. Paano nangyari ito? Pagkatapos lumipat sa Pilipinas ng permanente, bumili ako ng maliit na bahay malapit sa ospital ng San Rafael. Isang 2 palapag na bahay na napapalibutan ng luntiang hardin. Ang maliit na banyan tree na ako mismo ang nagtanim ay naglalabas ng mga sanga. Ang mga ugat ay nagsisimulang lumalim. Araw-araw sa umaga, dinidiligan ko ang halaman. Ang tunog ng tubig na tumutulo sa dahon ay dripping. Ang hangin ay nagdadala ng amoy ng basang lupa at sampaguita sa ilong ko. Sumunod ang anak ko, lumipat dito. Nag-apply siya sa medical school sa kalapit na universidad. Daddy, gusto kong maging doktor na tulad dito, tumulong sa totoong tao. Ngumiti ako. Mabuti, anak. Magtatayo tayo ng foundation ng magkasama. Sa unang araw ng Global Health Foundation, ang conference room ay may makintab na Narawood. Ang amoy ng kahoy ay umaalpas. Ang mga Filipino doctor at mga foreign investor ay nakapalibot. Ang screen ay nagpakita ng plano na gumawa ng murang stent at libreng AI para sa mga mahihirap na bansa. Magsisimula tayo sa Africa at South Asia, anunsyo ko. Magpapadala ng 1,000,000 piraso ng kagamitan sa unang taon at magsasanay ng 10,000 doktor. Nagpalakpakan ang lahat. Tumayo si Dr. Dela Cruz. Hindi lang po kayo negosyante, sir, kundi bahagi na ng pamilya namin. Naluha ako. Akala ko, ang tagumpay ay pera, ngunit dito, tinuruan ako na ito ay giving. Nang hapong iyon, binuksan namin ang pabrika ng medical equipment malapit sa Maynila. Ang gusali ay moderno, ngunit simple. Ang mga Filipino worker ay nakangiti, nagsasanay gamit ang AI, gumagawa ng 1,000 stent araw-araw. Murang-mura, ngunit mataas ang kalidad. Paliwanag ng head worker. Ipadadala sa Kenya ngayong buwan. Naglakad ako sa production line. Ang tunog ng machine ay humming, ang mga kamay ng worker ay mabilis. Ang amoy ng metal na hinaluan ng bagong plastic ay umaalpas. Nang gabing iyon,
Dinala ko ang anak ko sa community clinic na binisita ko noon. Tumulong siya na mag-examine ng mga bata. Ang mga bata ay nakangiti ng malawak. Daddy, naiintindihan ko na kung bakit ka nagbago. Isang bata ang tumakbo papalapit. Lolo Doktor, magaling na ako. Niyakap ko siya. Masaya ako, anak. Nang gabing iyon, umupo ako sa ilalim ng banyan tree sa bahay. Ang sinag ng buwan ay sumasapit sa mga dahon, kumikinang na parang pilak. Ang hangin ay humahaplos ng mahina, nagdadala ng huni ng mga kuliglig. Sumulat ako ng liham sa mga kaibigan kong negosyante sa Amerika. Pumunta kayo dito. Hindi ito miracle, kundi sistema na itinayo mula sa compassion at karunungan. Kaya nating gawin ito. Kung bubuksan lang natin ang ating puso. Maraming kaibigan ang bumisita, nag-invest pa. Lumawak ang foundation, nagpadala ng medical team para tumulong sa mga kalapit na bansa. Pagkatapos ng 1 taon, tumayo ako sa stage ng isang international conference sa Maynila. Ang malaking hall ay may mga flag ng iba't ibang bansa, ngunit walang Philippine flag na kitang-kita. Ngumiti ako sa isip ko. Ang kalusugan ay hindi commodity, kundi right, sabi ko. Tinuruan ako ng Pilipinas na ang tunay na inobasyon ay mula sa konektadong puso, hindi sa kita. Malakas ang palakpakan. Nakaupo si Dr. De La Cruz sa harap na row, nakangiti ng may pagmamalaki. Pagkatapos ng stage, tumakbo papalapit ang anak ko. Daddy, graduate na ako bilang doktor. Magtatrabaho ako sa probinsya. Niyakap ko siya. Ipinagmamalaki kita, anak. Tiningnan ko ang banyan tree sa labas ng bintana. Ang mga ugat ay mas malalim kaysa dati, naglalabas ng mga sanga, nagpoprotekta sa buhay. Nagbago ako ng tuluyan mula sa taong mayabang na minamaliit ang Pilipinas, naging taong mapagpakumbaba na nakakakita ng halaga ng compassion at karunungan. Ito ang tunay na miracle, hindi machine, kundi konektadong puso ng tao. Salamat, Pilipinas.